Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang masekreto ng pagpapalusok ng bato, paglilinis ng katawan, at pagbawas ng pagising sa gabi, ang tradisyonal na karunungan na matagal nang ginagamit sa Pilipinas ay nag-aalok ng mga simple ngunit epektibong paraan upang alagaan ang ating mga bato, linisin ang ating mga katawan, at bawasan ang madalas na pagising sa gabi na pumipigil sa paginang ng bato. Mga kaibigan, sa paglampas natin sa edad na 50, madalas nating hinaharap ang panganib ng mahinang bato nang hindi natin nalalaman. Ayon sa istatistika, higit sa 80% nga nasa katamtamang edad pataas ay nagpapakita ng nga palatandaan ngang paginang ngang paganang glomerular filtration. Ang nga sanhi ay tila simple, maalat na pagkain, kaunting inom ngang tubig, huling pagtulog, at kakulangan sa pisikal na aktibidad. Ngunit ang lahat na ito ay naglalagay ng tahimik na pasanin sa ating mga bato, isang organ na tahimik ngunit mahalaga sa pagsala ng mga lason at regulasyon ng tubig sa katawan. Ngunit sa dalawang simpleng sangkap daon sibuyas at munggo, maraming Pilipino, kabilang ang mga OFW sa ibang bansa, ang nakaranas ng malinaw na pagpapabuti sa mga sintomas tulad ng madalas na pagising sa gabi, pagkapagod, at pamamaga sa loob lamang ng ilang linggo ngang patuloy na paggamit. Naalala ko pa ang kaso ni Aling Nena, 63 taong gulang, mula sa Batangas na naninirahan sa Qatar, na napabuti ang kanyang pagtulog at kalusugan ngang bato sa pamamagitan ngang regular na pag-inom ngang pinakuluang daon sibuyas at munggo. Walang magarbong gamot ang kailangan. Sa tamang pamamaraan at pagiging regular, ang ating katawan ay maaring gumaling sa isang kahangahangang paraan. Susunod, tatalakayin ko ng mas detalyado kung bakit ang daon sibuyas ay itinuturing na tahimik na kaibigan ngang bato. Mga kaibigan, marami ang nag-isip na ang daon sibuyas ay isa lamang pampalasa sa adobo o sinigang, ngunit sa katunayan, ito ang tahimik na kaibigan ng bato, kapwa sa tradisyonal na medisina at sa modernong siyentipikong pananaliksik ngayon. Sa tradisyonal na medisina ngang Pilipinas, ang daon sibuyas ay ginagamit para sa pampainit na epekto nito, nakakatulong sa pagpapalaganap ng dugo at enerhiya. Ang mahihinang bato ay madalas na nagdudulot ng pakiramdam ngang panlalami, malami na kamay at paa, at matinding sakit ng likod sa gabi. Dahil ang daon sibuyas ay may pampainit na katangian, ang regular na paggamit nito ay makakatulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, kaya natural na pinapalusok ang bato nang hindi nangangailangan ng gamot. Hindi lamang sa karunungang bayan, kundi pati na rin sa maraming kamakailang pag-aral, kinumpirma ang katotohanan ito. Ang daon sibuyas ay naglalaman ng saponins at allicin, dalawang aktibong compound na may malakas na anti-inflammatory properties, lalo na sa mga renal glomeruli, ang unang lugar na nasisira kapag nagsisimulang humina ang bato. Ang masangkap na ito ay nakakatulong na bawasan ang banayad na pamamaga sa bato, kaya binabawasan ang antas ng creatinine sa dugo. Ito ay isang sukatan ng paggana ng pagsasala ng bato, ganap na natural at hindi naglalagay ng presyon sa atay tulad ng magamot sa kanluranin. Bukod pa rito, ang daon sibuyas ay mayaman sa mga bitamina tulad ng folic acid, K, at mineral tulad ng zinc, na nagpapalusok sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Ito ay isang napakahalagang kadahilanan para sa mabisang pagsala ng dugo ng bato. Nakakatulong din ito na bawasan ang pagpapanatili ng tubig at banayad na pamamaga sa bukong-bukong at paa. Naalala ko pa ang pagpapayo kong lugaw na may daon sibuyas para sa isang matandang pasyente sa Cebu. Pagkaraan lamang ng 10 araw, sinabi niya, "Dok, hindi na malamig ang aking mapaa tulad dati." Labis akong natuwa nang marinig iyon, kaya kung ikaw ay nakakaranas ngang malami na kamay at paa,
madalas na pagising sa gabi, hirap sa pagtulog o matagal na pagkapagod. Ang daon sibuyas ay isang natural, madaling mahanap at napakabanayad na opsyon upang suportahan ang iyong bato. Ngunit tulad ng lagi kong sinasabi, ang daon sibuyas ay isang bahagi lamang. Upang maging malusog ang bato, kailangan nito ng karagdagang tulong. At iyon ang munggo ang natural na filter na nagpoprotekta sa glomeruli. Sa susunod na bahagi, pag-usapan ko ng mas detalyado ang tungkol sa maliliit na buto na ito. Mga kaibigan, kung ang daon sibuyas ang tahimik na kaibigan na nagpapagana sa bato, nagpapainit ng dugo, at nagpapabuti ng sirkulasyon, ang munggo naman ang pangalawang filter na tumutulong sa bato na maalis ang mga lason ng dahan-dahan ngunit epektibo. Ang mga Pilipino ay gumagamit ng munggo sa iba't ibang paraan para sa kalusugan. Ginagamit nila ang munggo para sa pang-araw-araw na inumin bilang paraan ng paglilinis ng dugo at pagbabawas ng pasanin sa bato, lalo na sa mga matatanda. Ang munggo ay naglalaman ng maraming anthocyanins, isang napakalakas na antioxidant na mas malakas pa kaysa bitamina C. Ang aktibong compound na ito ay nakakatulong na protektahan ang maliliit na daluyan ng dugo sa glomeruli, binabawasan ang banayad na pamamaga, at pumipigil sa pinsala na dulot ng mataas na antas ng asukal sa dugo. Ito ay napakahalaga para sa mga may kasaysayan ng diabetes o mataas na presyon ng dugo. Hindi lamang iyon, ang munggo ay mayaman din sa arginine, isang uri ng amino acid na nakatulong na mapabuti ang daloy ng dugo at mabawasan ang presyon sa puso at bato. Naalala ko ang kaso ni Tatay Pedro, 68 taong gulang, mula sa Iloilo, na nakaranas ng tuloy-tuloy na foamy urine sa loob ng ilang buwan, kahit na gumagamit na siyang magamot sa kanluranin. Tinuruan ko siya kung paano igisa ng bahagya ang munggo at pakuluan ito tulad ng saa at inumin ito ng regular araw-araw. Wala siyang nakitang malinaw na pagbabago sa unang 2 linggo, ngunit sa ikatlong buwan, ngumiti siya at sinabi, "Dok, malinaw na ang aking ihi ngayong umaga at wala ng bula." Natuwa rin ako dahil iyon ay isang tanda na unti-unting gumagaling ang kanyang bato. Gayunpaman, tandaan na upang ang munggo ay maging epektibo, dapat itong igisa ng tama, hindi suno, upang mapanatili ang anthocyanin-rich outer layer. At pinakamainam na ipares ito sa daon sibuyas upang makabuo ng isang kumpletong duo para sa pagpapagaling ng bato. Ang isa ay nagpapainit at nagpapaluso ng qi. Ang isa ay naglilinis at nagbabawas ng pamamaga. Sa susunod na bahagi, detalyado kong ituturo sa iyo kung paano lutuin ng tama ang daon sibuyas at munggo dahil ang isang maling hakbang ay maaring mabawasan ang bisa. Abangan, mga kaibigan. Ngayon na naunawaan na natin kung bakit napakabuti ng daon sibuyas at munggo para sa bato, ang susunod na mahalagang bagay, at isang bagay na maraming tao ang nakakamali, ay ang tamang paraan ng pagluluto. Ang remedyo na ito ay mukhang simple, ngunit kung mali ang pagluluto mo sa oras o pagkakasunod-sunod, ang maktibong compound sa daon sibuyas ay mawawala, ang munggo ay masusunog, at hindi makukuha ng bato ang nais na benepisyo. Hayaan mong gabayan kita sa bawat hakbang ng maingat. Hakbang 1. Paghahandang sangkap, gumamit ng humigit kumulang 50 gram sariwang daon sibuyas. Hugasan ng mabuti, patuyuin, at hiwain sa 3,4 cm na piraso. Tandaan na huwag hiwain ng masyadong maliit dahil ang katas ng daon sibuyas ay madaling sumingaw kapag niluluto. Para sa munggo, pumili ng uri na may itim na balat at maberde-berde na laman. Ito ang uri na naglalaman ang pinakamaraming aktibong compound. Gumamit ng humigit kumulang 30 gram, katumbas ng 3 buong kutsara. Kung wala kang timbangan, kumuha lang ng isang bungkos ng daon sibuyas na kasing laki ng iyong pulso at 3 kutsara ng munggo. Ito ay sapat na para sa isang araw na inumin. Hakbang 2.
Paggisa na munggo. Ilagay ang munggo sa tuyong kawali at igisa sa katamtamang apoy sa loop nga 5,7 minuto hanggang sa marinig mo ang bahagyang amoy at bahagyang makaron nga bita ang nga buto. Huwag sunugin ang mga buto dahil ang anthocyanin-rich outer layer ay mawawala kung masusunog. Ang tamang pagisa ay nakakatulong din na gawing mas madaling matunaw ang mga buto at binabawasan ang kanilang malamig na katangian na napakabuti para sa mga may mahinang tiyan o madalas na kabag. Hakbang 3. Pagluluto ng daon sibuyas at mango tea. Idagdag ang iginisang munggo sa 500 ml na tubig katumbas kan 2 malalaking baso at pakuluan sa mababang apoy sa loob kang humigit kumulang 10 minuto. Pagkatapos, idagdag ang hiwang daon sibuyas. Pakuluan pa ang 5 minuto pagkatapos ay patayin ang apoy. Ang kabuwang oras ng pagluluto ay hindi dapat lumampas sa 15 minuto dahil kung matagal ang pagluluto, ang alicin sa daon sibuyas ay masisira na nawawalan ng anti-inflammatory properties. Kapaluto na. Ang inumin ay may mapusyaw na kulay kayumanggi at may banayat na amoy. Hatiin ito sa 2 bahagi at inumin araw-araw. Pinakamainam na inumin ito sa umaga, 30 minuto pagkatapos kumain, at sa hapon mga 4,5 gram hapon. Huwag inumin bago matulog dahil maaari itong maging sanhingang pagising sa gabi. Malit na tip para sa dagdag na bisa. Kung madalas kang nilalamig ang kamay at paa at sumasakit ang laikot, maaari kang magdagdag ng 1 o 2 manipis na hiwa ng luya sa palayok habang nagluluto. Nakakatulong ang luya na mapabuti ang sirkulasyon at mapainit ang bato. Sa kabilang banda, kung mayroon kang mainit na atay o may mga pantal, hindi mo kailangan ng luya upang mapanatili ang banayat na lasa. At tandaan na inumin ito habang mainit, huwag hayaan itong lumamig magdamak dahil pagkatapos kam 8 oras, ang mga antioksidan ay madaling masira. Susunod, detalyado kong ipapaliwanag ang mga karaniwang pagkakamali kapag nagluluto ngang remedyo na ito na nagpapababa ngang bisa o mas masahol pa nagiging sanhi ngang masamang epekto. Siguraduhin na subaybayan upang hindi ka magaksayan ng oras at pagsisikap. Mga kaibigan, alam kong marami sa atin, kapag naririnig na ang daon sibuyas at munggo ay mabuti para sa bato, ay agad na nagmamadaling lutuin at inumin. Ito ay isang kapuri-puring pagnanais na alagaan ang ating kalusugan. Ngunit dahil din sa labis na pananabik, marami ang nakakagawa ngang malilit na pagkakamali na nagiging sanhi upang ang remedyo na ito ay hindi maging epektibo at mas masahol pa ay magkaroon ng masamang epekto na nagiging sanhi upang ang katawan ay mas mapagod sa halip na gumaling. Bilang isang doktor na direktang nakpapagamot sa mga pasyente araw-araw sa loob ngang 35 taon, taos puso kong ibinabahagi ito upang malaman ninyo at maiwasan. Unang pagkakamali, paggamit ngang munggo na hindi igigisa. Maraming tao ang nailang igisa ang munggo, natatakot na mawala ang makasustansya, kaya ibinababat lamang nila ito at agad na niluluto. Ngunit sa katunayan, ang hilaw na munggo ay may mataas na malamig na katangian na maaring maging sanhi ng panlalamig ng tiyan, pagtatay o kabag kapag iniinom, lalo na sa mga matatanda na may mahinang tiyan. Mas mahalaga, ang itim na balat ng munggo ay naglalaman ng maraming anthocyanin, isang malakas na antioksidan na nagpoprotekta sa bato. Kung hindi igigisa, mahirap ilabas ngang balat na ito ang mga aktibong compound at hindi gaanong naa-absorb ngang katawan. Naalala ko ang ilang pasyente na uminom ng 2 linggo ngunit mayroon pa ring foamy urine. Nang tanungin ko ng detalyado, nalaman ko na hindi nila iginisa ang munggo. Solusyon: igisa ang munggo sa tuyong kawali sa katamtamang apoy sa loob ng 5,7 minuto hanggang sa marinig mo ang bahagyang amoy at bahagyang makaron ng bitaang mga buto. Huwag sunugin dahil masisira ang mga sustansya.
Ang tamang pag-isa ay nakakatulong din na mabawasan ang natural na toxicity at ang munggo ay mas madaling matunaw lalo na para sa mga may mahinang tiyan. Ikalawang pagkakamali, pag-inom ng hilaw na daon sibuyas, ginawang smoothie o may honey. Nakita ko sa internet ang paraan ng paggamit na hilaw na daon sibuyas na may honey para mapalusok ang bato. Ngunit sa totoo lang, ang hilaw na daon sibuyas ay naglalaman ng napakataas na sulfur content. Ang pag-inom nito ng hilaw ay maring maging sanhi ng pangangatingang tiyan, pagduduwal, reflux, o maging pagkahilo sa mga may mababang presyon ng dugo. Ang matinding amoy nga sariwang daon sibuyas ay hindi rin kayang inumin ng marami. Solusyon: laging gumamit ng daon sibuyas na bahagyang niluto o in-steam kung gusto mong mapanatili ang natural na lasa nito. Kapag niluto ng tama, ang allicin, ang mahalagang aktibong compound sa daon sibuyas, ay magiging mas madaling maabsorb at mas kaunting iritasyon. Ikatlong pagkakamali, pag-inom sa gutom na tiyan. Maraming tao ang nag-iisip na ang mas mabilis na pag-absorb ng bato kapag gutom ang tiyan, ngunit ito ay isang mapanganib na maling paniniwala. Ang daon sibuyas at munggo ay may banayad na epekto sa sirkulasyon ng dugo. Ang pag-inom nito ng gutom ang tiyan ay madaling maging sanhing pansamantalang pagbabang asukal sa dugo na humahantong sa pagkahilo, pagkapagod, at pagbabang ang presyon ng dugo, lalo na sa mga matatanda o sa mga may kasaysayan ng mababang presyon ng dugo. Solusyon: inumin 30 minuto pagkatapos kumain, 2 beses sa isang araw, bawat isa ay isang maliit na baso, mga 200,250 ml ay sapat na. Panatilihin ito ngang 5 araw sa isang linggo at magpahinga ng 2 araw upang ang katawan ay natural na umayos at hindi maabuso ang maaktibong compound. Ika-4 na pagkakamali, maling oras ng pagluluto, masyadong mahabang pagpapakulo. May ilang nagluluto ng sa tulad ng pagluluto ng herbal na gamot na pinapakulo ng ilang oras, ngunit sa kaso ng daon sibuyas, ang pagpapakulo ng higit sa 15,20 minuto ay magiging sanhingang pagkawalang alicin, ang inumin ay magiging mapait at mawawala ang bisa nito. Solusyon: tulad na ipinaliwanag ko, pakuluan muna ang munggo ng 10 minuto. Pagkatapos ay idagdag ang daon sibuyas at pakuluan pa ang 6 minuto. Ang tamang oras ng pagluluto ay nakakatulong na mapanatili ang mahalagang sustansya ng hindi pinapait ang inumin. Ika-5 pagkakamali, pag-iwan ng inumin magdamag, pag-inom ng malamig. Alam kong marami ang naktitipid sa pamamagitan ng pagluluto ng 1 beses para sa 2 araw, ngunit sa katunayan, pagkatapos ng 8 oras, ang mga polyphenol at allicin sa inumin ay masisira o magbabago na nawawala ang bisa nito. Maaari pa itong magkaroon ng bakterya kung hindi maayos ang pag-imba. Solusyon: laging lutuin ang inumin sa araw na iyon at inumin sa araw na iyon. Inumin ito habang mainit, iwasan ang pag-inom ng malamig o muling pagpainit ng paulit-ulit. Kung abala ka sa umaga, maaari mo itong lutuin kinagabihan at ilagay sa isang selyadong termos, na maaari pa ring gamitin sa susunod na umaga. Nakita mo, ang ilang maliliit na pagkakamali ay maaring makabawas ng malaki sa bisa. Ngunit kung aayusin natin ito at lulutuin ng tama, iinumin sa tamang oras, ang katawan ay gagaling sa natural at ligtas na paraan. Mga kaibigan, may kasabihan ang ating mga ninuno, Dongbo Hatang, na nangangahulugang kailangan ng init sa taglamig at paglilinis sa tag-araw. Gayun din ang daon sibuyas at munggo tea. Kung alam mong iakma ito ng bahagya sa panahon, hindi lamang tataas ang bisa nito sa pagpapalusok ng bato, kundi mas madaling ma-absorb din ito ng katawan at mas kaunting side effect. Sa tag-araw, kapag mainit ang panahon, madali itong magdulot ng internal heat, pagkapagod, madilim na ihi, o masakit na pag-ihi.
Sa oras na ito, pinapayuhan ko kayong gumamit ng tuyong daon sibuyas sa halip na sariwang daon sibuyas. Dahil ang tuyong daon sibuyas ay tuyo ng mayos, ang pampainit na katangian nito ay nabawasan at hindi ito magdudulot ng init sa katawan tulad ng sariwang daon sibuyas. Gumamit ng humigit kumulang 20 gram tuyong daon sibuyas, lutuin kasama ng 30 gram iginisang munggo. Isang maliit na tip na madalas kong ibinabahagi sa aking mga pasyente ay ang pagdaragdag ng isang manipis na hiwa ng licorice sa palayo habang nagluluto. Nakakatulong ang licorice na palamigin ang lasa, nagpapataas ng kuling na katangian, at sumusuporta sa atay na napakabuti para sa mga matatanda na may internal heat. Ang nilutong tsaa ay magkakaroon ng matamis, banayad, at madaling inumin na lasa at maaring gamitin bilang pampalamig sa buong araw. Sa taglamig naman, ang malamig na panahon ay nagiging sanhi upang ang bato ay madaling kumipot at humihina ang sirkulasyon ng dugo at enerhiya. Maraming tao ang nakakaranas ng sakit sa likod, malamig na kamay at paa, at mas madalas na pagising sa gabi. Kung gayon, dapat bumalik sa karaniwang resipeng sariwang daon sibuyas at munggo. Ngunit madalas kong iminumungkahi ang pagdaragdag ng isang kutsarita ang honey kapag mainit pa ang inumin. Ang honey ay hindi lamang nakakatulong na mapabuti ang matamis na lasa at gawing mas madaling inumin, kundi mayroon ding pampalusok na katangian na nakatulong sa sirkulasyon ng dugo at enerhiya, nagpapainit ng bato, at sumusuporta sa mas mahimbing na pagtulog. Gayunpaman, ang mga may diabetes ay hindi dapat gumamit ng honey. Sa halip, maaari silang magdagdag ng ilang manipis na hiwa ng luya habang nagluluto upang mapanatili ang epekto ng pagpapainit ng hindi nakakaapekto sa antas ng asukal sa dugo. Bukod pa rito, anuman ang panahon, kung nakita mong medyo mahirap inumin ang tubig o nais mong bahagyang mapahusay ang electrolyte, maaari kang magdagdag ng ilang butil ng Himalayan pink salt. Ang ganitong uri ng asin ay hindi lamang nakakatulong na balansehin ang mga mineral kundi nagpapababa rin ng lasang tubig na nagiging sanhi upang ang daon sibuyas at munggo tea ay mas madaling may pasok sa katawan, lalo na sa mga kumakain ng kaunting asin o mahina. Depende sa iyong katawan at panahon, piliin ang bersyon na pinakaangkop para sa iyo at panatilihin ito ng 2 hanggang 3 linggo. Makikita mo ang malinaw na pagbabago sa iyong katawan. Sa susunod na bahagi, pag-usapan ko ng detalyado kung sino ang hindi dapat gumamit ng remedyo na ito dahil hindi ito angkop para sa lahat. Kailangan nating malaman upang maiwasan ang maling paggamit at pagdudulot ng pinsala sa kalusugan. Mga kaibigan, alam kong marami, kapag narinig na ang daon sibuyas at munggo ay mabuti para sa bato, ay sabik na sinusundan ang payo, niluluto at agad na iniinom. Ngunit nais ko ring taos-pusong ibahagi na hindi lahat ay angkop sa paggamit ng remedyo na ito. May ilang grupo ng tao na kung gagamitin ito ng hindi tama ay hindi lamang hindi gagaling kundi mas mapapagod pa o mas masahol pa, magkakaroon ng masamang epekto. Sa makatuwid, napakahalagang malaman kung kabilang ka sa grupong dapat iwasan. Unang grupo, mga may mababang presyon ng dugo. Ang daon sibuyas ay nakakatulong sa pagpapalawak ng gadaluyan ng dugo at ang munggo ay may banayad na epekto sa pagbaba ng presyon ng dugo. Para sa mga may normal o bahagyang mataas na presyon ng dugo, ito ay napakabuti. Ngunit para sa mga may mababang presyon ng dugo, ang regular na paggamit ng dalawang ito, araw-araw ay maaring magdulot ng mga sintomas tulad ng pagkahilo, pagkadiskontento, pagkapagod, at malami na kamay at paa. Naalala ko ang isang matandang pasyente na pagkatapos ng ilang linggo ng pag-inom ng daon sibuyas at munggo tea, ay nakaranas ng pagkalabo ng paningin at pagkawalang ng balanse. Nang suriin ang kanyang presyon ng dugo, nalaman na ito ay dahil sa maling paggamit na hindi angkop sa kanyang kondisyon. Solusyon:
Kung mayroon kang mababang presyon ng dugo, maaari mo pa ring gamitin ito ngunit dapat bawasan ang dami ngang munggo sa 15 gram bawat beses o lumipat sa red beans dahil ang red beans ay mas mainit, mas kaunting nakakapagababa ng presyon ng dugo at may diuretikong epekto na napakabuti para sa puso. Ikalawang grupo, mga buntis o nagpapasuso. Ang daon sibuyas at munggo ay may banayad na epekto sa sirkulasyon ng dugo. Ito ay nakakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at enerhiya at may diuretikong epekto, ngunit sa mabuntis o nagpapasuso, lalo na sa unang 3 buwan, kailangan ng pag-iingat dahil ang malakas na epekto sa sirkulasyon ng dugo ay madaling makakapekto sa fetus. Baguhin ang uterine contractions o makakaapekto sa supply ng gatas. Solusyon: kung gusto mong magpalusok ng dugo at magparaming gatas, maaari kang uminom ng pinakuluang red beans na may kalabasa at red dates. Ito ay ligtas at madaling inumin. Ikatlong grupo, magamay malubhang sakit sa atay o uminom gamot. Ang munggo ay may kakayahang bawasan ang pag-absorb ng ilang gamot, lalo na ang madiuretic, gamot sa presyon ng dugo o antibiotics. Para sa mga sumasailalim sa paggamot, ang paggamit ng daon sibuyas at munggo tea ng walang reseta mula sa doktor ay madaling magdulot ng drug interaction, bawasan ang bisa ng paggamot o dagdagan ang pasanin sa atay. Solusyon: bago gamitin ang remedyo na ito, dapat kang kumonsulta sa iyong doktor upang matiyak na hindi ito makakaapekto sa iyong kasalukuyang paggamot. Ibinahagi ko ito hindi upang ikaw ay matakot, kundi upang matulungan kang gamitin ito sa tamang tao, sa tamang paraan. Dahil ang daon sibuyas at munggo ay hindi mga milagrong gamot kundi mga banayad na suporta sa isang natural na pamumuhay. Sa susunod na bahagi, detalyado kong ipapaliwanag kung bakit ang mataong matiyaga sa loob ng 2 hanggang 3 buwan ay nakakakuha ng malinaw na pagpapabuti at kung paano makamit ang bisang iyon sa pinakaligtas na paraan. Mga kaibigan, maraming tao, kapag nagsimulang uminom ng daon sibuyas at munggo tea, ay madalas na nagtatanong kung gaano katagal bago makita ang bisa. Sa totoo lang, hindi ito isang mabilis na remedyo tulad ng gagamot sa kanluranin. Ngunit kung ikaw ay matiyaga sa paggamit nito ng regular sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, naniniwala ako na mararamdaman mo ang malinaw na pagbabago mula sa loob ng iyong katawan. Ang pinakamadaling mapansin ay ang malinaw na pagbabangang pagising sa gabi, mas malalim na pagtulog. Pagkagising sa umaga, mas malinaw ang isip at mas magaan ang pakiramdam ng katawan. Ang ilang tao ay nagbahagi pa na mas makinis ang kanilang balat, mas maliwanag ang kutis, mas masarap kumain, at wala na ang pakiramdam ng patuloy na pagkapagod tulad ng dati. Ito ang palatandaan na unti-unting gumagaling ang bato at bumuti ang function ng pagsasala at reabsorption ng tubig. Tungkol sa mga medikal na tagapagpahiwati, marami sa aking mga pasyente, pagkatapos panatilihin ang remedyo na ito, ay nakaranas ng bahagyang pagbaba o pagpapatatag ng creatinine sa dugo. Nangangahulugan ito na ang proseso ng pagina ng bato ay bumagal, na iniiwasan ang panganib ng dialysis sa hinaharap. Ipinapakita nito na kahit hindi ito milagrong gamot, ang daon sibuyas at munggo tea ay may positibong epekto kung gagamitin ng tama, sa tamang oras at may pagtitiyaga. Naalala ko pa ang liham ngang pasasalamat mula kay Manong Jose, 70 taong gulang mula sa Davao. Sumulat siya, Dr. Renato, sinunod ko ang iyong resipe sa araw-araw sa loob ng 3 buwan. Ngayon, isang beses lang ako umihi gabi-gabi. Natutulog ako ng 6 na oras ng tuloy-tuloy. At pagising sa umaga, napakagaan ngang aking pakiramdam. Labis akong natutuwa. Labis akong naantik sa pagbabasang liham ng pasyente na ito. Dahil ang bisang ito ay hindi na mula sa himala kundi sa pagtitiyaga, pagpupursiga,
at pananampalataya sa natural na pagpapagaling ng katawan. Sa susunod na bahagi, magbabahagi akong ilang maliit na tips sa pamumuhay at ehersisyo upang matulungan kang doblehin ang bisangang pagpapagaling ng bato mula sa daon sibuyas at munggo tea. Siguraduhing subaybayan, mga kaibigan, madalas akong tanungin kung may iba pa ba akong kailangang gawin bukod sa pag-inom ng daon sibuyas at munggo tea upang mas mabilis na gumaling ang bato. Ang sagot ay oo. At ang mga kailangang gawin ay napakasimple, kayang gawin ngang sinuman kung magbibigay ka ngang kaunting pansin araw-araw. Una, huwag kailanman pigilin ang pag-ihi, lalo na sa umaga o bago matulog. Ang matagal na pagpigil sa pag-ihi ay nagiging sanhi upang ang ihi ay manatili sa panto. Madaling dumami ang bakterya at pagkatapos ay bumalik sa bato na nagiging sanhi ng pyelonephritis at urinary tract infection. Kaya, kahit malamig ang panahon o abala ka, dapat kang bumuo ng ugali ng pag-ihi agad kapag naramdaman mo ang pangangailangan. Ikalawa, uminom ng tubig sa tamang paraan. Dapat mong bigyang prioridad ang maligamgam na tubig at iwasan ng husto ang malamig na tubig dahil ang maligamgam na tubig ay nakakatulong sa pagpapalawa ng mga daluyan ng dugo at mas madali ang pagsasala ng dugo ng bato. Lalo na, dapat mong inumin ang daon sibuyas at munggo tea sa pagitan ng 9:10 ng umaga na siyang oras kung kailan pinakamalakas ang pagana ng bato sa araw ayon sa biological clock. Sa oras na ito, mas mahusay na maabsorb ng bato ang maaktibong compound sa inumin na nakakatulong na mapahusay ang bisangang pagsasala ng dugo at pag-ihi. Ikatlo, huwag kailanman hayaan ang daon sibuyas at munggo tea na manatili magdamag. Pagkatapos nga humigit kumulang 8 oras, ang mga antioxidant tulad ng allicin at polyphenol sa inumin ay masisira o magbabago na nawawala ang bisa nito. Kung hindi maayos ang pag-iimbak, ang inumin ay maring magkaroon pang bakterya. Kaya, dapat mong lutuin ang inumin sa araw na iyon at inumin sa araw na iyon. Iyan ang pinakamabuti. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na anuman ang remedyo upang maging epektibo, dapat mayroon itong angkop na kapaligiran sa pamumuhay. Kapag ikaw ay umiinom ng tsaan ng regular at nagbabago ng maliliit na gawi tulad ng nabanggit sa itaas, hindi lamang ang bato ang magiging mas malusog kundi ang buong katawan ay magiging mas magaan, mas masarap kumain, at mas mahimbing ang pagtulog. Mga kaibigan, ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko pagkatapos ngang maraming taon ngang pagtatrabaho at pakikisama sa mga pasyente na may sakit sa bato ay ang kalusugan ay hindi nagmumula sa komplikadong bagay kundi sa maliliit na bagay na regular na inuulit araw-araw. Ang isang basong daon sibuyas at munggo tea ay mukhang simple, ngunit kung lulutuin ng tama, iinumin ng regular, at isasama sa malusog na gawi tulad ng paglalakad sa umaga, hindi pagpipigil sa pag-ihi, pagkain ngang mas kaunting asin, at magang pagtulo, ang katawan ay natural na ayos at gagaling ng kahanga-hanga. Ang aral dito ay hindi lamang tungkol sa kung paano maglutong isang tradisyonal na remedyo kundi tungkol sa pananampalataya sa natural na pagpapagaling ng katawan kapag binabawasan natin ang takbo at mas nakikinig tayo dito. Sa edad na ito, hindi mo kailangang habulin ang mamahaling gamot kundi bumalik sa mga pamilyar, natural na bagay at matiyagang alagaan ang iyong sarili araw-araw. Iyan ang ugat ng pangmatagalang kalusugan at kapayapaan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang ang channel ay laging makasama mo sa iyong paglalakbay tungo sa masaya, malusog, at mahabang buhay kasama ang iyong minamahal na pamilya.
Kung maniniwala ka at gagawin mo ito ng regular, ang iyong kalusugan ay tutugon sa malinaw, banayad, ngunit puno ngang pag-asa ng nga pagbabago